Talagang mainit, kasing init ng mga relasyon natin. Yan, sana ay hindi kayo nang lalamig. Yan. Lalong-lalo na sa relasyon nyo kay Jesus. Tanungin mo yung katabi mo, kumusta? Kumusta siya? Ah, anong sagot? Antayin mo yung sagot. Ayaw sumagot, sinampal pa, no? Nanampal pa. Ayan. Okay. Ayan. Today, it's a very special day. I will not talk about the gospel of the four gospels. I will talk about Romans chapter 8. Ayan, no? Grabe, no? Nung tinanong ko si Luke about the topic, sabi ko, okay ba kung ang topic natin ay Romans 8? Sabi niya, yeah. You know why? Because this is the totality of what the message of the cross is. This is the totality, and I want you to be very excited. Ayan, tumapat kayo sa aircon, ha? Kung saan yung aircon, tumapat kayo. This is the totality, the very totality of what transpires during that 6 hours, one Friday. Ano yung 6 hours, one Friday? Nung time na si Jesus ay binayubay sa krus. At ito rin ay ang tinatawag na lesson na kung saan dapat malaman ng bawat isa. Consider this a Bible study. Consider this a Bible study. So, if you have your Bibles with you, I would like you to open it in Romans chapter 8. I will not read the whole chapter, but some of the verses that really inspired me to do this. Okay. Ready na ba kayo? Tanungin mo ako, ready yung katabi mo? Ready na, ready na. Okay. Romans chapter 8. This is resurrection message, ha? Ito ay resurrection message. That is why I will talk more about the resurrection. The resurrection message. Now, Romans chapter 8 verse 1. Ito yung sinasabi. Sabihin natin, magsabay-sabay tayo. Isang word. Therefore. Isa. 1, 2, 3. Therefore. Yan, dun muna tayo. Verse 1 pa lang, huminto na tayo. Yung word na therefore, ito ay panimula ng chapter 1. Bakit? Dahil there are about 7 chapters before this. Kaya nga siya chapter 8. Diba? Nagpapatawa si pastor, ayaw yung tumawa. Bakit siya chapter 8? Kasi merong ilang chapter? Before? Merong 7 chapters before this. That explains that we are no longer slaves of the law. Maraming mga nagsasabi sa iyo, ginagawa niyo ba to? Ginagawa niyo ba yan? Nako, hindi niyo ginagawa yan. Nako, ito, dapat ginagawa niyo rin to. Maraming nagsasabing ganon. And even traditions tells us na dapat gawin mo to, dapat gawin mo yan. Kung dapat gawin natin yan, dapat nag-aalay na rin tayo ng mga bull at ng mga sheep, di ba? Sinong gusto niyong ialay natin? Galing nyo magturo, kung sinong gustong ialay. Tandaan natin, yung therefore na to, it talks about that we are no longer under the law. Is that good news? Yes, it's good news. You know why? Because without Jesus Christ's death and resurrection, we are still under bondage of the law. Yun ang totoo nun. Under bondage tayo ay nakakulong. Tayo ay nandoon, hindi tayo pwedeng makawala. At ito ang nakakatuwa dito. Therefore, sabi niya, therefore, there is now what? Ang hina naman. Ano yung condemnation? What is condemnation?
Hindi ka na ngayon tinitingnan ng Panginoon na may sala. No condemnation. There is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Sino dito ang nakay Jesus? Taas ang kamay. Of course, we are all part of God's family. The chapter opens with a legal declaration. Amen. Ano yung ibig sabihin ng legal declaration? Ito ay parang batas. Legal declaration. Ikaw ngayon ay pinawalang sala. Ikaw ngayon ay wala ka ng kasalanan. O ikaw ngayon may kasalanan. Ganun ang legal declaration, di ba? The legal declaration talks about what? That those who are in Christ are no longer under judgment. You are no longer under judgment. Hindi ka na i-judge ng Panginoon. Because the truth of the matter is that ikaw ngayon ay kasama sa tinatawag na pamilya ng Diyos. Ewan ko kung matatapos natin to. 39 verses to eh. Ang dami, di ba? Ang dami. You see, why? Because through Christ Jesus, the law of the Spirit who gives life has set you free from the law of sin and death. Ito yung sinasabi sa verse 2. Gusto kong isa-isahin to. Subalit hindi tayo matatapos. Yun ang totoo nun. Because of what? Because of Jesus Christ. Nandoon na ngayon ang Espiritu ng Diyos sa iyo. Hindi ka na ngayon, no condemnation. You are no longer part of the being condemned, being judged. You're no longer that. Hindi na ikaw yan. In verse 3, sabi doon, for what the law was powerless. Ano raw? For what the law was powerless to do because it was weakened by the flesh, God did by sending His own Son in the likeness of sinful flesh to be a sin offering, and so He condemned sin in the flesh. And in verse 4, in order that the righteous requirement of the law might be fully met in us who do not live according to the flesh, but according to the Spirit. Anong ibig niyang sabihin? Ang ibig niyang sabihin ay hindi mo effort. Sabi mo sa katabi mo, hindi mo effort. Sabi mo sa katabi mo, hindi mo effort. This is not based of human effort, but the finished work of Christ. Sino raw ang kumilos? Si Jesus ang kumilos. It is the finished work of Christ. The law exposed sin, but could not save. Christ fulfilled the law and broke the power of sin. That is why we are free. Amen. Parang itong nilagay ka sa isang point na ikaw ay hindi mo alam kung anong mangyayari at bigla na lang dahil nandoon si Jesus Christ, bigla ka na lang pinalaya. Masaya ka ba? Tanungin mo ang katabi mo, masaya ka ba? Hindi ka masaya. Bakit hindi ka masaya? You see, it talks about what? It talks about the Spirit. Your identity is no longer defined by guilt, but by grace. What is grace? Grace is unmerited favor. You don't deserve it, but God gave it anyway. Deserve mo ba? Hindi. Deserve mo bang maging malaya? Hindi. Deserve mo ba ang buhay mo? Hindi. We don't deserve anything. But because of His death and resurrection, eto ngayon, that is the grace of God. Now, believers must reject lingering condemnation and live in the confidence of justification. Ang dami nun, Dapat ikaw ay nabubuhay na may confident. Alam mo yung confident? Ano yung confident? Relax. Ano pa? Parang yung tumutugtog dito, confident sila. Confident silang dun sa kinakanta nila. Confident sila sa mga ginagawa. Ganun. Dapat may confidence. Okay. Now, in verses 5 to 11, there is what we call two mindsets. Sabi mo, dalawa.
Dalawa. Una yung flesh, laman. Yung pangalawa ay spirit. Flesh and the spirit. Dalawa ito. The flesh, ito yon, governed by sinful nature. Sabi, those who live according to the flesh have their mind set on what is flesh, what the flesh desires. But those who live in accordance with the Spirit have their mindset on what the Spirit desires. So dalawa to. Dalawang nature. Di ba? Parang nanonood ka ng pelikula. Nung meron siyang gagawin, biglang nag-pop up yung anghel. Tapos nag-pop up yung demonyo. parang ganun. Parang ganun yung itsura nito. Dahil yung iyong gusto, ano bang gusto ng tao? Gustong matulog, kumain, ano pa? Ang dami, di ba? Gusto mong marami kang gusto sa katawan mo. Gusto mong bumili sa Shopee. Gusto mong manood ng ganito. Marami ang gusto. So, balit merong gusto ang Espiritu. Ang Espiritu gusto niya na ikaw ay magbabad sa salita ng Diyos. Gusto niyang magkaroon ka ng tinatawag na understanding about Jesus Christ and what it means to be a disciple of Jesus Christ. So, this, from verse 5 to verse 11, it talks about that. In verse 6, the mind governed by the flesh is death. Tandaan ito, Ang isip daw na pinamamahalaan ng iyong laman ay, kamatayan. Subalit, ngunit, pero, dadapwat, yung but, di ba? Yung sa Tagalog yan, di ba? But, the mind governed by the Spirit is life and peace. Ang tanong, sinong namamahala sa buhay mo? Ang namamahala ba sa buhay mo ay ang iyong kagustuhan ng laman? O yung kagustuhan ng Espiritu? The mind governed by the flesh is hostile to God. Yan ang sabi sa verse 7. Di ba? It does not submit to God's law, nor can it do so. Now, those who are in the realm of the flesh cannot please God. Ano daw? Teka muna. Kung ako pala, pinagbibigyan ko ang aking laman, hindi ko napiplease ang Diyos. Hindi ko napiplease ang Diyos. This is according to the book of Romans. Now, to live according to the Spirit is not merely behavioral change. It's not about behavioral change, but a transformed orientation of the heart and mind. Sabihin mo nga, transformed. Binago. Merong pagbabago. Kaya nga, lahat ng mga ginagawa natin, whether it is a decision making or the things that we can do with our activities, ito ay supposed to be governed by the Spirit, not by the flesh. Minsan gusto mo, pero ayaw ng Espiritu, hindi pwede. Huwag mong gawin. Like when we say we sin against God. Ang kasalanan sa Diyos is being governed by what? By flesh. But when we agree with the Word of God, we are actually in the life of the Spirit. So, spiritual life is evidenced by a Spirit-directed mindset. Tingnan mo yung katabi mo. Yan ba ay merong Spirit-directed mindset? Kung ikaw ay merong tinatawag na Spirit-directed mindset, ikaw ay matalino. Yes, matalino. Kapag ikaw ay flesh mindset, flesh-centered mindset, ikaw ay matalinaw. Matalinaw, di ba?
Malinaw ang mata. So, we need to evaluate daily decisions. Let's evaluate daily decision. Desires and thoughts, are they shaped by the Spirit or the flesh? Dapat tingnan natin yon. Bakit? Dahil tayo ay governed by the Spirit. Now, in verse 12 to 17, it talks about sons and heirs. Yan. Ha? Dahil sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni Jesus, ikaw ngayon, tinan mo yung katabi mo. Tinan mo. Yan ay isang ampon. Oh no! Teka muna, anak talaga ako ng tatay ko. Ang ibig kong sabihin, tayo ngayon ay naging pamilya ng Diyos. We become sons. We become heirs. Alam niyo yung heirs? Tagapagmana. So, in verse 12, ang sabi ganito, therefore, again, ito na naman, dahil sa ikaw ay nabubuhay sa tinatawag na Espiritu, sabi, dahil sa kadahilan ng ganito, brothers and sisters, we have an obligation, but it is not to the flesh to live according to it. For if we live according to the flesh, we live, you will die. But if by the Spirit you put to death the misdeeds of the body, you will live. For those who are led by the Spirit of God are what? Children of God. Sabihin mo, anak ka ni Lord. Sabihin mo, anak ka ni Lord. Sabihin mo sa katabi mo, anak ka ni Lord. Sabihin mo, special child ka ni Lord. Mali. Iba pala yung special child. Now, believers are not slaves to fear, but adopted as children of God. The Spirit confirmed this identity, enabling us to cry, Abba, Father. There is now what we call intimacy. Dahil nga tayo ngayon ay nakalinya na sa tinatawag na pamilya ng Diyos. Teka, hindi ako Hudyo pero si Jesus, dahil sa kanyang dugo, tayo ngayon ay nakalinya. Palakpakan nga natin ang Panginoon dahil ginawa niya tayong anak. Di ba? Now, in verse 15, I should say, the Spirit you receive does not make you slaves, so that you live in fear. Again, rather the spirits you receive brought about your adoption to sonship, and by Him we cry, Abba, Father. Tatay. Kaya nga ang dapat pagka nananalangin ka, Tay, Father, Dad. Di ba? Kapag ka gumawa ka ng ng iyong ang tawag na devotion mo, para kang gumagawa ng love letter kay Dad. Dad, kasi ganito nangyari kanina Di ba? Isulat mo. Bakit? Tandaan mo, tatay mo siya. Adoption implies what? Intimacy with God. Ano yung intimacy? Malalim na relasyon. Ano pa? Security in belonging. Ibig sabihin, ako ay kabilang sa pamilya ng Diyos. Kahit ano pang mangyari, kahit pa atakihin tayo ng Chinese, anak pa rin ako ni Lord. Di ba? Tandaan natin yon. And inheritance with Christ. Bakit inheritance? The Spirit Himself, in verse 16, with our spirit that we are God's children. Now, if we are children, then we are, heirs. Ano yung heirs? Tagapagmana. Sino dito ang tagapagmana? Taas ang kamay. Ako lang. Praise the Lord. Ako lang mamanahan ni Lord. Meron 3. Praise God. Heirs of God and co-heirs with Christ. If indeed we share in His suffering,
in order that we may also share in His glory. Take note of that, ha? Take note of that. You know why? Salvation brings not only forgiveness, but family. And our approach, as we approach God with confidence, not fear, live as heirs, not orphans. Now, what is it for me? In verses 18 to 25, it talks about the present suffering. Teka muna, Pastor, maganda yung pinag-uusapan natin. Bakit nangyayari sa akin lahat ng mga nangyayari sa akin ngayon? Ang tindi ng mga drama minsan ng ganyan eh. Ano ba nangyayari? Yeah. Tandaan natin that in verse 18, Paul talks like this, I consider that our present suffering are not worth comparing. Ano raw? Are not worth comparing with the glory that will be revealed in us. Excited ka ba? Minsan, iniisip mo, Lord, ang hirap naman ipasa to. Lord, bakit ganito nangyayari sa akin? Minsan wala akong, yung mga drama na, paano ba ito? Paulit-ulit na lang. Pakinggan nyo yung mga nanay nyo minsan. Yeah. Because the truth about life here on earth, we are in a fallen world. Mangyayari at mangyayari at mangyayari. Subalit, ito. For the creation waits in eager expectation for the children of God to be revealed. That means we need to be in expectation. Paano ka nang, may ine-expect ka. Sino dito may ine-expect? Pag wala ka nang ine-expect, panalangin na natin na kunin ka ni Lord. Diba? Pero dapat may ine-expect tayo. Ano yung ine-expect natin? Ine-expect natin na merong gagawin ang Diyos. For the creation was subjected to frustration. Ano raw? We are subjected to any kind of frustration. Yun ang sinabi dito. But by its own choice, but by the will, sino raw? Of the one who subjected it, in hope that the creation itself will be liberated from its bondage to decay and brought into the freedom and glory of the children of God. That means, ito yung ibig niyang sabihin. Ang ibig nitong sabihin, the present suffering is actually walang kwenta ito as compared to the future glory. So, what shall we do? Because suffering is temporary. Sabi mo sa katabi mo, suffering is temporary. Suffering is glory is eternal. Ano raw? Suffering is temporary. Glory is eternal. Suffering is temporary. Glory is eternal. Parang grade 1 ka lang noon. Ngayon, high school ka na. Ang tindi mo. With honors ka pa. Tindi, di ba? Yun ang matindi. Yeah, yung mga ganon. Dati, hindi ka marunong magbasa. Ngayon, binabasa mo at titindi. Yeah. Nag-suffer ka ba noon? Yes! Grabe ang suffering noon. Kukutsain ako ng mga kapatid ko, ganun na lang. Yung mga tito-tita ko, kung tignan ako, talagang hahampasin pa ako pag hindi ako naggano. It was suffering after suffering after suffering. Pero mind you, pag naging doktor ka, diba? Wow. Tandaan natin ito. Endure. Anong gagawin natin? We should endure. Tanungin mo yung katabi mo, masakit ba? Tanungin mo, masakit ba? Oo. Oo. Sabihan mo yung katabi mo, tiisin mo. Tiisin mo. Bakit? You need to endure trials with hope because hope changes everything. Amen. So we endure. Pain is not meaningless. It points to
Palakpakan nga natin ang Panginoon dahil it points towards God. If it is painful, tiisin mo. Sobrang sakit, pastor. Kung alam mo lang, mas masakit, mas matinding pinapagawa sa'yo ni Lord. Tandaan mo yan. Mas matindi ang calling mo kay Lord. Yun ang katotohanan dito. Ha? So, what else? In verse 26 and 27, etong sinasabi. Sa verse 26, what shall we do? Anong gagawin natin? Anong gagawin natin sa tinatawag na Sabi sa 26, in the same way, the Spirit helps us in our weakness. We do not know what to pray for, but the Spirit Himself intercedes for us. Minsan, hindi na makapagsalita eh. Minsan, meron ka namang pray. Nag-pray ka na ba na Lord lang nasabi mo? Ako, nakapag-pray na ako ng ganon. Lord, and during that moment, and during that very moment, the Spirit of God interceded. Ang nasabi mo lang, Lord. Actually, meron kang prayer na ang naririnig lang ay Lord. Wala namang words na iba kundi Lord, 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 Lord. You see, the Spirit helps in weakness. The Spirit, there is the ministry of the Spirit. In verse 27, sabi, it's like this. And He who searches our hearts knows the mind of the Spirit, because the Spirit intercedes for God's people in accordance with the will of God. If it is the will of God, He intercedes. Amen. Kung minsan hindi mo na kinakailangan sabihin, pero kinakailangan sabihin mo para alam ng Panginoon. Subalit kung hindi ka na makapagsalita sa sobrang sakit, tandaan mo, si Lord mismo ang nagko-compose ng iyong prayer. Your heart becomes your prayer. Sabihan mo ulit yung katabi mo. Masakit ba? Tiisin mo. You are never alone in your weakness. The Spirit actively helps you. In moments of uncertainty or silence, trust that God is still at work through the Spirit. Siya ay laging nasa sayo. Hindi kanya pinababayaan. At dahil hindi kanya pinababayaan, manalig ka. Amen. Amen. Now, in verses 28 and 30, and we know, gustong-gusto ko to. Alam na verse to. Ha? Etong verse na to ay gamit na gamit, gasgas na verse. Yeah? Sabi, and we know that in all things God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. Ano raw? Lahat daw ng nagmamahal sa Panginoon, lahat ng nangyayari sa atin ay according sa purpose ng Panginoon dahil alam natin na kumikilos ang Panginoon. In verse 30, sabi, and those, 29 muna tayo, 29. Sabi doon sa verse 29, for those God foreknew, He also predestined to be conformed to the image of His Son, that He might be the firstborn among many brothers and sisters. And those He predestined, He also called. Those He called, He also justified. Those He justified, He also glorified. What does this mean? It means that this promise is not about comfort. Life is not about comfort. Alam niyo na ba yun? Life is not about comfort. Kung gusto mo ng comfort na buhay, komportableng buhay, bumili ka ng aircon.
punta ka sa restroom. It's not about comfort. And what about this, Pastor? Well, it's about conformity. It's not about comfort, it's about conformity. To be made like Jesus. Maging kakawangis tayo ni Jesus. God's plan include foreknowledge, predestination, calling, justification, and glorification. All these things talks about what? All these things talks about into God's likeness, Christ's likeness, maging kawangis ka ng Panginoon. That is why Jesus Christ, He lives. Gusto ko yung kanta na, because He lives, I can face tomorrow. Because He lives. Because He lives. Now, God's purpose is not random. Akala mo ba random yung nangyayari sa buhay mo? Hindi. Sabihin mo sa katabi mo, hindi random. Hindi random. It is redemptive and certain. Merong tinatawag na assurance ang Panginoon na magiging kawangis ka ng Panginoon. Lastly, in Romans 31 and to 39. 31. What then shall we say in response to these things? If God is for us, basahin natin, if God is for us, who can be against us? Amen. In verse 32, He who did not spare His own Son, but gave Him up for us all, how will He not also along with Him graciously give us all things? Lahat ibibigay ng Panginoon. Ano pang hindi kayang bigay ni Lord? Wala. Magtiwala ka kay Lord. Nabuhay si Jesus. Magtiwala ka kay Lord. Amen. Who will bring any charge against those whom God has chosen? It is God who justifies. And who then is the one who condemns? No one. Christ Jesus, who died more than that, who was raised to life, is the right hand of God and is also interceding for us. Who shall separate us from the love of God? Christ. Shall trouble or hardship or persecution or famine or nakedness or danger or sword? Ano ba? Ano ba? Ano yan? Kumuha ka dyan. Multiple choice sa buhay mo. Ano makakapag-separate sa'yo sa pag-ibig ng Panginoon? In verse 36, another gasgas na verse. For your sake, we face death all day long. We are considered as sheep to be slaughtered. And that's true. Araw-araw merong tinatawag na test. Amen. Araw-araw kailangan tinetest yung pananampalataya natin. Merong trust. No, sabi, in all things we are more than what? Conquerors. Nahihirapan ka ba? Sino ito na nahihirapan? Nahihirapan isipin kung ano ang nangyayari sa buhay niya. Tandaan mo to, we are more than conquerors. If God is for us, who can be against us? The answer is clear. Nothing, neither trouble, persecution, death, or any power can separate believers from God's love in Christ. You see, salvation is secure because it is anchored in God's love, not human strength. Hindi mo kayang iligtas ang sarili mo. Kaya nga si Jesus mismo ang namatay para sa'yo. At dahil ginawa ni Jesus yun, tayo ngayon ay tinatawag niyang conquerors. We are more than conquerors. Hindi ikaw lumaban? Paano mo picture yung more than conquerors? Ganito yon. Meron yung alam niyo yung MMA? Yung ano yung MMA, yung martial arts, mixed martial arts. Bayaan mo na yung wrestling na na peke. Ito talaga, hindi peke ito. Merong nanalo.
Nung nanalo, nilagay sa kanya yung belt, binigay sa kanya yung napakalaking check. Tuwang-tuwa siya, yes! Dumating yung misis niya. Siya yung conqueror. Siya yung lumaban eh. Dumating yung misis niya. Tinanggal niya yung belt, nilagay niya sa misis niya, binigay niya yung check sa misis niya. Yung misis niya, yun yung more than conqueror. Walang ginawa. Di ba? Pero ibinigay, ganoon ang sitwasyon natin sa Panginoon. Tandaan natin, wala tayong ginawa. Si Jesus ang lumaban para sa atin. Kaya tayo ay nagkaroon ng pag-asa. Palakpakan natin ang Panginoon. Stand firm in confidence. In every circumstances, you remain held by God. Hawak-hawak ka ng Panginoon. Romans 8 presents full assurance of Christian life. No condemnation in Christ, new life in the Spirit, adoption into God's family, hope in suffering, help in weakness, purpose in all things, security in God's love. That means we live as those who are free, led by the Spirit, confident in suffering, and secure in God's unchanging love through Christ. This Resurrection Sunday talks about that. And kung hindi ka satisfy, may problem na sa'yo. Kung hindi satisfy ang mga nakikinig dito ngayon, may problem ka na. Because you are still looking for a way na kaya mong bayaran lahat ng kasalanan mo. This is about Jesus. And life is all about Jesus. God bless you.